Ang ating pigeon fancier ngayon ay sa lugar din ng Maynila. Matatagpuan sa Blumentritt Road. Sa lawak ng lugar na ito, napakarami ring mga mag-iibon dito na nakikipagtagisan ng lakas at talino, lalo na sa karera, sa kalawakan. Sa larangan na to, ibon lang ang labanan. Pero padami ng padami ang mga nagiging kaibigan. Masaya ang hobby na to. Siguradong marami kang matututunan. Halika, bisitahin na natin siya. Ito ang Bisitero. 3, 2, 1. 2007 nag-start ako mag-ibon. Bumibili lang ako ng 500 na inakay, tinuturuan kasi gusto ko lang may paikot ako, may paronda at sumasali sa mga training. Later on, nag-start na kami mag-training kasama ng mga kaibigan. Then, 2009, lumaro na kami sa EPFC. Unang sali din doon, nakapag third overall kami, Old Bird. Then, nakapagpauwi na rin ng Tacloban. So, yun yung unang achievement namin. Nakapagpauwi kagad ng third Tacloban at third overall. Ako si Rudy Medina, PHA player. So, nag-start ako sa PHA noong 2016. So, nung magsimula ako dyan, mas na-challenge ako, mas nagkakaroon ako ng goal na Sunday magka first overall kami dito sa loft na to. Una ko nabisitang fancier si Jason Kaunan, Ricardo Choquito, at saka si Adi Silvino. So yung mga kaibigan namin dito sa Sampaloc na may mga lumalaro na rin talaga sa mga clubs. So sila yung mga kaibigan ko. Hindi ako naka-acquire sa kanila, binigyan lang nila ako at ginaguide lang nila ako. Pre, good afternoon. Yan, salamat at nakabisita rin kami sa inyong loft. Pre, para sa ating newbies, siyempre gusto rin nilang malaman at maintindihan no, yung mga ginagawa natin sa mga ibon natin. Ano nga pala yung mga hawak mong bloodline sa loft mo? Ang hawak ko na bloodline dito is Viverman, Sablon, Stichelbaut, tsaka Vandenbroek. Yan. Lahat naman yun ginagamit mo? Yes, yun yung mga nananalo kasi. Okay. So sila yung mga nananalo, so sila din mga ginagamit kong usual. Pero may mga binibili din ako na mga Mariano, na Norbert, so sila yung mga pilang i-infuse ko naman para at least sa mga long distance races, meron din tayo. Sa PHA, pre, ano naman experience mo nung mula nag-start ka ron maglaro? Masaya. Yun ang pinaka-experience na hindi ko makakalimutan sa PHA kasi challenging eh. So yun naman ang masarap na pakiramdam, yung matcha-challenge ka ba. So doon ako happy. Sa bagay, sa larangan naman ng paglalaro, no? Talagang yung hobby natin eh, nakakalibang. Totoo. No? Tsaka maraming mga naglalaro na iba't ibang estado sa buhay. Yan, para yung mga ginagawa nila eh talagang nagiging masaya rin sila. Tama ka. So, sa mga ginahawakan mo, pre, ano na yung mga overall na nagawa ng mga ibon mo? Yeah, yung PHA 6 overall, yun yung pinaka-una. Tapos, sumunod may mga superset. Tapos yung last Tacloban na 2019 natin, so 11th overall, complete blocking, auction winner. Tapos second Tacloban siya. Yan. Speaking of auction winner, saka sa mga nanalo, paano pala ang laro nun sa PHA? Yung 2K winner and yung mga auction winner, paano yung laro nila? Paano yung laro nila? Yung sa 2K, separate band yun. So yung mga may kaya, doon sila lumalaro. Kami nasa superset level pa lang, so hanggang doon pa lang kami. And then yung mga auction winner naman, Allen and Catbalogan, yun ay mga may auction sa South. So 1 to 10 may pera. So pag nag 1 to 10 ka doon sa Young Bird, may auction winner ka na. So may nakalaan na pera or meron kayong prize para doon sa mga first to 10 placer. Paghahanda sa ibon, pre, ano naman ang ginagawa mo paghahanda bago ka lumaro?
lalo sa mga karera na pag-time na ng race natin? Yeah, ako naghahanda ako. Bata pa lang yung mga ibon, inakay pa lang, pinaghahandaan na pa na eh. So, para pagdating na ng race, ready na sila. At least fit and healthy na sila, yung ganun. So, bata pa lang talaga, inahanda ko na sila. Anong ginagawa mo, let's say yung pagka nagre-race? Pag race naman, usual ko, yung Sunday, recovery natin yon. Tapos yung Monday natin, i-energize natin yung ibon. Tapos pagdating ng Tuesday, maintain na natin siya. Tapos pagdating ng Wednesday, yung mental alertness na. Yun ang pinapagawa ko naman. Tapos pagdating ng Thursday, yun yung naman tinatawag kong improve. So dapat makapag-improve na siya. Then pagdating ng Friday, dapat nakargahan ko naman siya ng pang-speed at endurance niya para pagdating na Sunday, ready to fight na siya. Sa training, araw-araw kayong nagte-training? As much as I can, Self-toss. yeah. As much as I can, as much as we can, sana makapag-toss kami. Yung ganon. Kasi number 1 talaga yung toss ng ibon at saka yung lipad ng ibon. Para talagang malakas sila. Ano naman ang mga experience mo mula nung nagsimula ka pre sa pagkakalapate? Ang experience ko dyan, maraming kaibigan. So yun ang pinaka... Solid pag maraming kaibigan, no? Yeah, exactly. So kung saan yung mga kaibigan natin, lalo na ngayon may social media. So ang dami mga friend request, kung taga saan sila, mga nasa abroad, mga OFW. So nakakatuwa. So yun yung experience na talagang hindi ko makalimutan dito sa pag-iibon. Kaya nga, mga do's and don'ts naman para sa mga kalapate mo na dapat ito yung gawin, dapat ito yung hindi gawin. Ang number 1 ko lang bilin sa mga kasama ko dito sa loft, yung mga handler ko dyan. Sinasabi ko lang sa kanila, number 1, malinis talaga dapat sa loft. Tapos kain ng ibon na sa oras. Yun lang. Yun yung mga do's ko. Ang don'ts ko naman siguro dito, wag lang malate. Yung ganun lang. Oo, sabagay. Ano naman ang mga advice mo pare sa mga newbies natin, sa mga nanonood natin? Mga newbies, magsimula kayo yung mga tama yung mga kinukuha ni paaral o mga turo ng mga kaibigan natin, mga nag-iibon. Marami naman nagtuturo ngayon na magagaling, mga tama. Pero pulutin nyo lang, i-jot down nyo lang lahat-lahat ng mga nasasabi nilang magaganda. I-apply nyo sa mga pag-iibon sa actual. I-apply nyo siya ng actual. Makikita natin yung difference ng tama at saka ng hindi. And then kung ano yung mag-click sa inyo, yun ang gamitin nyo. 2, 1, go! Ako po si Jason Condenuevo at si... Ulit ba yung nakay ng ganun? Hindi yun, nung ginagawa ko na kayo. Di ba sabi ni Boss ulit? Opo, ulit. 3, 2, Tama ka na ulit. 1, go! Ako po si Jason Condenuevo na loopman ni Boss Rudy at siya po si... Ako po si Ken De La Cruz. Kami po ang nag-a-under dito sa loop ni Boss Rudy Medina. Kami po ang duo ng brothers. Oo. Bali ka na kayo katagal na nag-aalaga ng mga ibon? Ako po mga 8 months na dito. Siya bago lang. 2 weeks pa lang po ako nag-aalaga po dito. Kayo po nag-aalaga rin ng ibon dati? Nag-aalaga din. Nag-combine kami dito kay Sir Rudy. Oo. Bali ano naman po experience nyo sa pag-aalaga nung mga ibon dito? Tapos ano na po yung mga achievement nung nandito po kayo? Ako nung bandang huli lang nag-helper. Sumisilip-silip lang ako dito nung nanalo si Marie nung 2019 na karera ng South. Inalalayan ko lang yung dating tao niya. Ganun lang, parang sinisilip-silip ko lang. Masaya pagka nakakapagpauwi ka, lalo pagka nanalo sa karera. Daming kulitan. Bad experience naman. Wala akong makita rin na bad experience eh. Masaya kasi. Nakaka-inganyo rin po kasi maghintay ng ibon. Pag may laban na, nakainganyo, masaya. Nakatanggal ng stress, pagod. Yun po. As Loftman po, ano po ang may advice nyo lalo sa mga bagong nagkakalapate? Yun. Lagi lang, basta tutukan na ibon, laging malinis. Tama sa patuka. Tama sa oras. Sa paglipad, tama lang din po. Ganun. Ayun lang. Basta laging malinis, tsaka para healthy ang ibon. Hindi tatamaan ng mga anong sakit. Yun lang po. Ito si Nixon. Ito yung unang panalo ko sa EPFC. Bali winner siya ng 3rd overall ng South. 6 Cut Balogan siya. Tapos Tacloban din. So ito siya. Pinili ko to, isa sa mga pinapicture ko sa inyo. Kasi napanaginipan ko siya, namatay na siya eh. Kaya ito siya.
pala si Mac 10. So itong ibon na to ang nagbigay ng siguro pride sa akin dito sa pag-iibon din dito sa loft ko na nakapanalo siya ng 10th placer MacArthur. So lahat ng naging anak niya sa akin na winner din. Unang sali ko sa PHA nga 6 overall, young bird, superset winner, tapos 5th Tacloban. And then yung anak din niya sa North noon, that same year, nanalo naman ng APR 10th overall. Tapos yung isang anak din niya na binigay ko, pinalaro ko kay William Magpantay, 2nd overall naman ng NRPA. So, I think one of the best bird ko na nandito. Kaya siguro ito yung napili ko. Pero most of them naman are doing well naman din. Bloodline, pre. Bloodline is Sablon. So, ito siya, Sablon siya. So, ito yung masasabi kong isa sa mga nagbigay ng karangalan dito sa loft. At nakapagpatayo ng loft ko, itong ibon na to. Ako nga pala si Rudy Medina, PHA member. Salamat, Bisitero. Ang napanood nyo ay ang episode 13. Bago ang lahat, magbisitero, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kina Joron Sustal, Team Cavite City, Federico Lacer, Diego Alba, Jeremy Pasqua, Christian Parungaw, Norms Pigeon Loft TV, John Bonilla, Papa Joms, Gracias, Andrea Preriera, from Brazil, Pechok Gaming 84, Domingo Manuel 28, from Balagtas, Bulacan, Jean TV, Badong Racing Pigeon TV, Papi Loft TV, Zaragoza Brothers Loft, Miguel and Willie Mar, Zaragoza, Team APFF, Moisky Loft, Alejandro Salvador, from Malabon, Concepcion, Basilides Loft, Racing Pigeon Channel. Siyempre sa sandpit natin dyan kay Kaloy Medina, Lowell Novela, Ian Gerald Buco, Brian Baliat TV, at siyempre kay Leo Montealegre, Avila Venture, Jupiter Tordesillas, Det Loft from Iloilo City, Argil Alub. Sa lahat ng mga sumusuporta, likers and subscribers, sa lahat ng mga nanonood, mga viewers, maraming salamat po. Ang Bisitero ay para po sa inyong lahat. Kung nagustuhan nyo po ang episode na ito, pasupport naman po mga kabisitero. Paki-like, subscribe, at paki-click ang bell button para ma-update kayo sa mga bago pa nating videos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!